Nagsimula ang kwento sa isang matabang lalaki na ating bida na buong tapang na pinahayag ang kanyang nararamdaman sa isang napakamagandang dilag. Sinabi niya sa dalaga na nabighani siya sa angking ganda noong una niya itong nakita at hanggang sa ngayon. Ngunit makikita sa mukha ng babae na tila ba ayaw sa kanya. Kaya sinabi na lang ng ating bida na, pasensya na dahil magiging problema talaga kung ang taong hindi mo gusto ay magtapat sa'yo. Sabi ng babae sa ating bida na si Siwo, hindi naman sa hindi kita gusto, sa totoo lang napakabuti mo, palagi mo akong pinapatawa, kaya bakit hindi kita magugustuhan? Pero, nalipat ang eksena sa labas, at nag-aantay ang kanyang kaibigan, at tinanong siya kung ano ang kinalabasan sa kanyang pagtatapat. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkadismaya sa mga nangyayari. Kailangan daw muna niyang mag-aral ng mabuti, sabi ng babae sa kanya. Sabi ng kanyang kaibigan, apakalupit naman ng babae na yon, nakaisip pa siya ng rason para maiwasan ka. At sa isip-isip niya na hindi naman totoong na nag-aaral ng mabuti, puro pang chichismis nga lang inaatupag nun. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay may malakas na bolang paparating sa kanila. Ngunit nabigla ang kanyang kaibigan nang salagin niya ang bola gamit lamang ng isang kamay na hindi nakatingin habang umiiyak at sinabing, ganito ba ako? Katulad ng bola. Bilog. Sabi naman ng kanyang kaibigan, kahit nga ako di makapaniwala. Mahilig ka naman sa sport kahit hindi kagalingan, binabalance mo naman ang iyong pagkain, at ang ain-sayo ka naman araw-araw, iwan ko ba bakit bilog ka pa rin? Apakalupit mo lang taga siguro, Siwo. At tinanong niya kung nakapunta na ba siya sa hospital para makapagpakonsulta. Sinabi niya na maraming beses na daw siya nakapunta at ang sabi ng doktor na kapag di ka pa rin pumayat kahit anong gawin mo, 99.9% kalahi sa dugo galing. Pagkarating niya sa bahay nakita niya ang kanilang family picture, napapaisip siya kung kahali nga ba ang dahilan. Dahil siya lamang ang bilog samantalang ang kanyang mga magulang ay mapapayat. At hanggang tumanda na ang kanyang ina, ay payat pa rin. At kahit hindi man nakita niya ang kanyang ama ng masinsinan, ay marami siyang naririnig na, nagiging famous sa Syrium athlete. Ang Syrium athlete ay isang folk wrestling style at tradisyonal na pambansang sport ng Korea na nagsimula noong ika-4 na siglo. At marami siyang naipanalo. Sa hapagkainan, nakabalot ang salad at may nakadikit na sulat galing sa kanyang ina na, magpalakas ka anak at gugaliig magdiet, pero goods na rin pag healthy ka, magkakamosel ka naman kapag hihinga ka ng malalim. At siyang kinainis naman ni Siwo, kaya naghanap siya ng instant noodles, at nag-init ng tubig habang kausap ang kanyang sarili, na wala namang saysay ang kanyang ginagawa, dahil wala naman nangyayarig pagbabago sa kanyang katawan. Ilang taon pa ba magsasakripisyo kung pwede naman kakainin kung ano ang gusto ko? Galit niyang sinabi. Ngunit sa huling sandali, napili pa ring kainin ang hinanda ng kanyang ina kahit hindi ayon sa kanyang kalooban. Apakalupit kasi ng tadhana. Bago sumapit ang dilim ay nasa labas na siya para mag-insayo. Tumakbo siya ng mabilis habang iniisip niya kung papaano siya nasawi sa pag-ibig. Kailangan niyang magsikap para sa sarili at hinding-hindi susuko. Sumapit na ang dilim, pagod at hingal nang natakbo niya 15 kilometro, nalampasan pa na niya ang dati niyang record. Sa di kalayuan, matatanaw niya ang isang lugar at sa isip niya first time niya itong makita na parabang may kakaiba. Kaya gusto niyang tingnan sa mapa kung saan na siya nakarating. Bago pa matingnan ni Siwo ang mapa, nakita niya isang figura ng tao at boses siyang naririnig na, ang liksi daw ng mga paa, at parang may 1,000 baboy na nakawala sa kulungan. Nang masilayan na ng ilaw, isang matanda ang kanyang nakita, at patuloy na nagsasalita na, akalain mo nga naman, hindi na maitatanggi, nasa dugo muna na nalaytay ang iyong pagkabilog. Biglang tumalo ng napakataas ang matanda at lumapag sa kanyang harapan. Nabigla si Siwo sa ginawa ng matanda, sa kanyang isipan ay akapa lupet naman ng matanda, ari eh. Tinalo niya, siguro mga 5 to 6 meters ang taas. Sinabi niya sa matanda na, okay ka lang, tatang. Sabi ng matanda kay Siwo na, anong tatang? Mas malakas pa nga ako sa'yo, pututoy. At huwag kang matakot sa akin,
dahil hindi naman ako naparito upang pumatay ng isang baboy na sawi sa pag-ibig. At nagpakilala ang matanda na si Grandpa Bogeyman. Ang Grandpa Bogeyman ay isang kathang-isip ng mga matatanda na ginagamit pangtakot sa mga bata kapag hindi kumain or matulog. Sabi ni Grandpa Bogeyman na nasa akin ang papel ng hukom. Kaya responsible ako sa pagdami ng monster maritises sa Pinas. Pero nakikita ko sa iyo na wala kang alam. At naghahanda ang matanda, tila ba isang tela at sabay sabing, okay lang, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Sumama ka sa akin. At agad tinapon ng matanda ang malaking tela kay Siwo at bumalot sa buo niyang katawan na kanyang ikinagulat. Sa kalagitnaan ay napaisip na lamang siya kung anong ginawa sa kanya ng lukong matanda. Kalaunan, binukas ng matanda ang tela at tumilapon si Siwo. Litong-lito siya sa mga pangyayari at nagulat siya nang makita niya ang paligid. At sabi ng matanda na, maligayang pagdating sa mundo ng monster marites. Lumingon ka sa iyong paligid at pagmasdan ng iyong mga mata. Nakita mo na ba? Lahat ng nandirito ay residente sa mundo ng monster marites. At makikita sa mukha ni Siwo sa sobrang takot. At sabi pa ng matanda na, minsan, mga nilalang na kinatatakutan ng mga tao at pinaglingkuran nila bilang mga Diyos. Ngayon, ang kanilang mga existences ay kilala na lamang bilang mga pamahiin at multo. Minsan sa bawat 666 taon ay may magaganap na pinakamalaking festival na upang piliin ang hari ng mundo ng monsters, marites. Pati na ang Pinas. Bawat member ng mga pamilyang monster na kasalukuyang nag-exist sa buong mundo ay pipili ng isang kalahok upang magrepresenta bilang kandidato. 666 taon na ang nakalilipas mula ngayon. Isang halimaw ang tumayo sa amin bilang aming hari. At 666 years na ang lumipas ngayon. Pero bigla siya pinahinto ni Siwo sa pagsasalita at nagsasabi na naintindihan niya lahat iyon, pero bakit nandito siya ngayon? Nakakatakot ang lugar na ito. Kahit saan ka limingon ay may napaka-maraming demonyong marites ang pwedeng kumain sa kanya. Sabi ni Grandpa Bogeyman na, di ba sinabi ko na sa'yo putotoy na, kailangan sa bawat tribo ay may representante na lumahok bilang isang demonyong marites. At dagdag pa niya na, bilang ikaw lamang ang nagmana na may dugong goblin na pinaghalo ng dugo ng tao. Marahil mga 4 or 5 na henerasyon ka pa, meron pa rin kaunting dugo ng goblin ang nananalaytay sa'yo. Dahil sa hindi na mapakali kung ano ang gagawin ni Siwo ay, sinabi niya sa matanda na, baka hindi lang tayo nagkaintindihan. Ngunit nang sabihin na sana niya iyon ay, biglang may tumalon sa malayo ng napakataas at papunta sa kanilang direksyon. Naikina bigla naman ni Siwo. Isang malaking puwersa ang tumama sa kanyang harapan at tumilapon sa maraming mga bato sa kalas ng impact. Nanginginig ang buong katawan ni Siwo sa sobrang takot. Sabi ng matanda na, bibigyan kita ng isang pagsusulit kung karapat-dapat ka ba na magiging representante or isa kalang basura. Sabi ng isang pangit na demonyo kay Tatang na, totoo ba ang nakikita ko Tatang? Isang tao. Napakasarap nitong paglaruan. Sabi naman ng matanda sa demonyo na, oo, ang nakikita mo ay totoo, at kung matatalo mo siya ay pwede mo siyang kainin at paglaruan gamit ang iyong matutulis na ngipin. Sabi naman ng demonyo na, apakagandang araw na ito. Ang swerte ko naman, makakatikim na rin ako sa wakas karne ng tao sa halos 666 years. Hindi maipinta ang mukha ni Siwo sa takot dahil sa mga pangyayari. Biglang, tumakbo ang malaking halimaw papunta kay Siwo at nagpapakawala ng malakas na sipa. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagtanggap nagmalakas na impact sa ginawa ng halimaw. Sa lakas nito ay tumilapon si Siwo ng malayo at tumama sa napakatigas na semento. At nagtamo ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Sabi ng matanda na, kahit nagmana ka ng dugo ng isang goblin, ang karapatan sa festival ay hindi basta-basta maibibigay sa isang ordinaryong tao. At dagdag pa niya na, kaya ipakita mo kung karapat-dapat ka ba. O gugustuhin mo lang na mamatay at kakainin ng isang pangit na halimaw. Kahit hindi pa nakapag-react si Wu sa pangyayari ay hinila na siya ng halimaw at malakas na hinampa sa semento.
kaya napasukan ng dugo. Sabi ng halimaw na, di ko akalaing matigas ka pala. Akala ko lang isa kalang bukol ng karne na nilagyan ng samya sa gitna at ready ng kainin. Ngunit isa ka palang kalyo ng bibig ng isang maretis na napakakunat. Pero di ako kailangan magpapatalo. At ngunguyain na lang kita tulad ng isang bubblegum. At kanya na niya itong tinuloyan gamit ang matulis at malalaking kamay. Sa lakas ng impak ay makikita sa mukha ng matanda na wala ang ating bida. Ngunit, nagtataka ang halimaw bakit parang may puwersa ang tumutulak sa kanyang kamay. At makikita na buhay ang ating bida at nagawa niyang masangga ang ginawang pag-atake ng nalimaw. Dahil sa unang panahon, ang mga goblin ay may mga malalakas na abilidad, isa na rito ang tinatawag na The Infinite o kapangyarihan na walang hanggan. Makikita sa mukha ng lukong matanda ang pagkagulat. At naalala niya ang mga kapangyarihan ng goblin. Na kapag naibigkas na ang isang mahiwagang salita, at natapos ito ay nagiging isang napakalakas na kapangyarihan. Makikita sa pangangatawa ni Siwo ang pagbabago, at may lumalabas sa kanyang katawan, habang hinahawakan niya ang kamay ng isang halimaw. Laking pagtataka ng halimaw bakit sa isang iglap ay nagiging malakas na ang kanina'y matabang baboy. Na gustong-gusto niyang kainin. Sa isip pa ng matanda, kung meron mang dugong goblin ay nakaimprenta sa nakatawan ang mga talento, katulad ng pakiramdam or kutob kahit tulog. Kung meron mang panganib ay biglang mag-react ang katawan kahit hindi tinuruan. Si Siwo ay naghahanda na sa kanyang pag-atake. At nilabas na niya ang likas niyang lakas, hawak-hawak ang kamay ng isang halimaw. At isang abilidad ang binitawan ng ating bida sabay pabaliktad, Goblin Serum. Mountain Flip. At sa lakas ng impact ay tumilapon ang mga bato at lupa. Napagtagumpayan niyang patumbahin ang isang malaking halimaw gamit lamang ang kanyang maliit na katawan. At nag-aktibo na ang kanyang katauhan bilang kalahating tao at kalahating goblin. Sa pagsapit ng umaga, sa isang bilihan ay nag-uusap ang dalawang magkaibigan patungkol sa kanyang panaginip. Dahil nakakita siya ng matanda na si Grandpa Boogeyman. At isinama siya papunta sa isang mundo na maraming halimaw at isa sa kanila ay nakalaban niya. Ngunit dahil sa kanyang sobrang takot ay wala na siyang nagawa at nabugbog ng malubha. Pero sa hindi inaasahan ay nagising ang kanyang kapangyarihan at kanya itong ginolpi. Sabi naman ng kanyang kaibigan kay Siwo na ating bida ay, totoo ba? Sobrang lupet naman pala ng panaginip mo pre. Sa isip-isip niya na parang dinibdib ata niya ang nangyayari sa kanya, kaya nagkaganito ito, siguro sobrang in love niya sa babaeng iyon. Dagdag pa niya na, pagkatapos kong marinig ang iyong kwento, ay parang ang ganda, ang saya nun, at sa isip-isip niya na, at least nanalo pa siya sa dulo, kaya sasabayan ko na lang ito. Iba pa naman to pag nagalit, namamato ng sipon. Sabi naman ni Siwo sa kanyang kaibigan na, hindi masaya at maganda yon dahil, palagi akong nabugbog at sobrang sakit ng katawan ko noon, at isang beses lang akong nakabawi sa kanya, dahil natalo na, di ko nasulit. Sabi naman ng kanyang kaibigan na, medyo kakaiba ang iyong panaginip, dahil bugbog sarado ka. Kadalasan kasi sa ibang tao ay hindi sila pamilyar sa kanilang panaginip. At dagdag pa niya na, di ba sabi mo hindi ka marunong mag-wrestling, pagbo-boxing lang ang iyong ginagawa para pumayat. Sabi ni Siwo na, oo nga, parang kakaiba. Siguro panaginip lang talaga, pero para kasing totoo. Damang-dama ko kasi hanggang ngayon dahil, alam na alam ko kasi ang aking gagawin mula sa simula. At ramdam ko kasi sa aking katawan ay kaya ko itong gawin. Sabi naman ng kanyang kaibigan na, hindi kaya broken-hearted ka lang Siwo. Marami pa namang babae sa mundo, kaya kain na lang tayo, masakit talaga kapag pinagtagpo kayo, ngunit hindi tinadhana. Pabiro niyang sinabi na iinis na sabi ni Siwo na, luko ka talagang kausap. Nasaktan na nga, dinagdagan mo pa. Sinabi ko lang sa'yo kasi, minsan kulang kasi naranasan ang ganong panaginip. Dagdag pa niya na siguro tama ka kasi, sa dami kong iniisip lalo na, at walang nagkakagusto sa akin na babae.
At siguro sa kakaisip ko kung paano magpabawas ng timbang, dahil kahit anong gawin ko ay wala pa ring pagbabago. At kung totoo man ang aking panaginip ay wala pa ring kabuluhan dahil din naman biglaan magbago ang aking katawan sa pagiging matipuno at bato-batong katawan. Sa panaginip ni Siwo ay hindi siya makapaniwala dahil sa isang iglap, ang tagal niyang inaasam na pumayat ay nangyari na lang ng hindi inaasahan. Sabi ng matanda sa kanya na, ang tagal mong tulala putotoy, nabalik na ba ang iyong pag-iisip? At dagdag pa ng matanda kay Siwo, akala ko magigising ka na makalipas ang ilang sandali mula nang makatulog ka habang nakatayo. Makikita sa likuran ng matanda na may kasama itong magandang dilag. Sabi naman ni Siwo sa matanda na nananaginip lang ba ako tang? At napalingon si Siwo dahil meron siyang napansin. Isang halimaw na nakahilata sa lupa. Takang-taka siya at isang malaking katanungan sa kanyang isipan na, totoo ba lahat ng ito? Halimaw ba talaga ang nasa aking harapan? Ang laki. Naitumba ko ba ang malaking halimaw na ito? Anong nangyari sa katawan ko? Paano na ang bahay? At makabalik pa ba ako? Gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Sabi ng matanda sa isang magandang dilag na, ano sa palagay mo? Sabi naman ng babae sa matanda na, sa totoo lang, dismayado ako kaunti. First time ko kasi makakita nagkalahating tao at kalahating goblin or duwende. At dagdag pa niya na, ngayon nakikita ko na siya sa personal ay, anong mapapala natin sa isang kaawa-awa at tanga ang meron siya? Meron ba talagang dugong duwende yan? Para naman kasing wala. Sabi naman ng matanda sa kanya na, grabe ka naman sa kanya, di mo ba nakita ang laban niya kanina? Sabi naman ng babae na, wala namang silbi ang halimaw na kanyang pinatumba, isa lamang iyong mababang klase. Mas okay pa kung malakas ang naging kanyang katunggali, gusto ko pa sigurong panoorin. At isa pa, wala naman siyang nilabas na mahika na malakas at kaya akong mapabilib. Purong lakas lang naman ang kanyang nilabas. Para ba isiping napakalupet niya dahil maliit lamang siya kumpara sa kanyang nakalaban? Painis niyang sinabi. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magsalita si Siwo na, mawalang galang sa inyong dalawa. Tapos na ang pagsusuri di ba? Pwede na ba ako makauwi sa amin? Biglang lumapit ang matanda at nagsasabi na, pinapakita mong karapat dapat ka at natapos na ang pasusuri ko habang tulala ka kanina. At uulitin pa natin nag-isang beses. At sa kapaligiran, maririnig ang mga kakaibang boses ng mga halimaw. At nagsasabing, di ko inaasahan ang isang bagay na tulad nito. At dagdag pa nila na, napalupit nito, nagawa pang maipatumba ang tarantadong rendon na yan. Itinago lang ba niya ang kanyang lakas? Parang di ka panipaniwala, sa bagay parang makikita naman sa kanya na meron pa ring halong dugong duwende na nananalaytay sa kanya. Matagal-tagal na rin akong di nakakita ng isang goblin serum. At nang tumahimik na ang lahat, binagsak ang tungkod ng matanda at nagsalita na, ako si Grandpa Bogema na kasalukuyang manghuhukom sa mga halimaw dito sa Pinas, nagbibigay ng patas na paghuhukom, daan-daang mga halimaw ang nadirito at nakakita sa mga pangyayari bilang saksi. Naideklarang si Choi Siwo ay hindi isang tao kundi isang halimaw. Kung sino man ang hindi tototol ay pwede na kayong makaalis. At ipakalat nyo ang balita sa buong Manila hanggang sa Tawi-Tawi kung ano ang naging kaganapan dito. Habang papaalis ang mga halimaw ay may sinasabi na, hindi inaasahang makatagpo ng isang duwende, magiging maganda at kawili-wili kaya ang magaganap na festival. Nang nakawala na ang lahat, ang matanda ay nagsasabi na, kung isa ka ng halimaw ay pwede na mailagay ang iyong pangalan sa listahan ng mga halimaw. At wala nang magtangkang saktan ka or patayin ka, pwera na lang kung meron silang valid na rason. Sagot ni Siwo sa matanda na, parang mas maganda ang iyan tatang, kaso kailangan ko nang bumalik sa amin. At bigla niyang naisip na, paano kung wala silang valid na rason? Patay ako. Sumabat at pagalit na salita ng babae na, nakakainit naman ng ulong taong ito, nagtanga-tangahan ka lang ba or sadyang tanga ka lang talaga? Hindi mo ba narinig?
Na isa ka ng halimaw, dagdag pa niya na, maliban kung makakuha ka ng abilidad or kakayahang itago ang iyong pagkakakilanlan sa mga tao bilang isa ka ng halimaw. Kapag ang isang halimaw ay hindi pa nakaabot ng 500 na taon ay hindi pa makapunta sa mundo ng mga tao. Sabi naman ni Siwo na, oy, hindi naman ako ang naghahanap ng problema dito, wala naman akong sinaktan at namumuhay lang naman ako ng mapayapa. Sabi naman ng matanda kay Siwo na, ay nagpaparinig, bueno. Kung hindi mo naintindihan, wala na akong magawa, mas mabuti pang patayin na kita. At nagpalabas ng malakas na aura ang matanda na siyang ikinagimbal ni Siwo. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkatakot at damang-dama ang malakas na kapangyarihan ng matanda. Pero nabigla siya nang biglang nag-rake ang kanyang katawan at nakaatras ng may distansya. At nalampasan pa niya ang malaking halimaw. Hindi ko ba nasabi sa iyo Siwo na pagkatapos ng 666 taon ay kailangan palitan ang bagong hari ng mga halimaw. At dagdag pa niya na, ang 500 na taon pataas bago makapasok sa mundo ng mga tao ay isang batas na ginawa ng kasalukuyang hari. Kasi sa 666 taon ang makalipas, ang lahat ng mga halimaw ay malayang nakalabas-pasok sa mundo ng mga tao. Kadalasan ang magagawa lang ng mga tao ay tumakbo, takot na takot, walang magawa kapag nakikita kami sa gabi. Pagkatapos ng 666 na taon na yon ay may bagong hari ang naitanghal hanggang sa kasalukuyan. At may mga rason kung bakit hindi niya nagustuhan ang ganoong pangyayari. Kaya nang naitanghal siya bilang hari, agad nagpatupad ng bagong batas, isinulat niya gamit ang dugo ng kanyang pinatay na halimaw. Dahil sa ganoong batas ay bawal na kaming pumasok sa mundo ng mga tao at bawal rin ipakita ang aming mukha at lapitan sila. Nang dahil doon, ang mga tao ay hindi natakot sa amin, sa halip ay nakakalimutan na ang aming mga pag-iiral. Iniisip nila kami bilang katang-isip at katuwaan galing sa mga kwento. Pero hindi iyan magtatagal ngayon dahil malapit nang matapos ang termino ng kasalukuyang hari. At mapapalitan ng panibagong hari, at mapalitan rin ang kanyang batas. Pag dumating man ang oras na iyon, pagsapit ng gabi sa mundo ng mga tao ay, lahat ng mga halimaw na matyagang nang aantay ay pupunta at maghahasik ng lagim sa mundo ng mga tao. At magigising na ang nakalimotang takot at paggalang sa loob ng sangkatauhan. Dagdag pa ng matanda na, sa loob ng 6 na buwang ito, hintayin mo ba itong lumipas o alamin kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan upang mabilis na makaalis. Nasa iyo ang lahat ng desisyon, sabi ni Siwo sa matanda ay, paano ba palakasin ang aking kapangyarihan? At kung makaya kong palakasin iyon ay, gaano ba kalakas para tatawaging hari ng mga halimaw? Sabi ng matanda kay Siwo na, oy parang interesado ka na Pototoy, ano ba ang nasa isip mo? Mga determinadong mata ni Siwo. Ano kaya ang mga mangyayari sa mundo kapag tuluyang nakapasok na ang mga halimaw? Sabi ni Siwo sa matanda na, itataboy ko sila at ipagtatangol ko ang sangkatauhan. Ano namang magagawa ng isang lalaking 17 taong gulang, imposible magawa ang ganoong pangyayari. Pero, merong isang bagay na mangyayari kapang napakadelikado ng mundo ng mga tao ay, puprotektahan niya ang mga mahal niya sa buhay, kahit anuman ang mangyari. Sabi ng matanda sa kanya na, mabuti, maaaring hindi iyon problema dahil, ang dugong duwende na dumadaloy sa iyo ay napakalakas. Dagdag pa niya na, hindi ka man katulad sa mga purong duwende ay, kung kaya mo namang mapalakas ang iyong kakayahan kahit sa kalahati, ay pwede na rin. Makayanan mo nang ipagtanggol ang iyong mahal sa buhay. Ngunit may posibilidad na hindi. Kaya hindi naman alam ang mangyayari. Kung magawa mo mang manalo sa festival at magiging isa kang hari ay, pwede mong ipagpatuloy ang batas nagkasalukuyang hari. At sumausaw na naman sa usapan ang babae na, huwag ka nang magsalita nag-impossible tatang. Dahil ba natalo niya yung mahinang si Rendon? Di ganon kadali. Tingin mo ba mananalo yan sa festival? Di nang natin alam kung sa first round lang yan. Wala yan chance na mabuhay. Magiging mabait ka naman sa kanya, sabi ng matanda sa babae.
At sabi naman ng matanda kay Siuna, pag-isipan mo yon ng maigi. At di ko pa pala na ipakilala sa'yo itong kasama kong babae. Siya nga pala si Silwa, katulad mo isang batang partisipante sa festival para din sa kanyang kababayan. At bakit mo naman sinabi sa kanya ang aking pangalantang? Painis na sinabi nagbabae. Di ko na kailangan makita pa ang pagmumukha niya, at saka di man ako naparito para makipagkilala sa kanya. Di ba sabi mo na kukunin mo ang test para magiging kwalipikado ka na makapasok sa mundo ng mga tao? Siguro ulitin mo pang banggitin yon, yari ka na sa akin. Sabi ng babae. Sabi naman ng matanda kay Siuna, yang batang iyan ay tulad mo rin ng sitwasyon. Kahit napakaingay niyan ay gusto rin makapunta sa mundo ng mga tao. Patuloy kong ipinagpapaliban ang pakikitungo sa kanya dahil na punong-puno na ngunit palagi pa rin akong kinukulit at kukuha siya ng pagsusulit. Biglang napaisip si Siwo sa sinabi niya na 6 na buwan na lang ang itatagal at pwede na pumasok ang mga halimaw sa mundo ng mga tao. Sabi naman ni Silwa sa matanda na, una sa lahat bakit ba kailangan pa akong kukuha ng pagsusulit? Kung transformation magic ba or monster force, mayroon nga hindi mabilang na mga halimaw na mas mahina pa kaysa sa akin, ay natutulog lang sa loob ng 500 taon. Sabi naman ng matanda kay Sulwa na, alam ko naman yan, kaya naman mahirap husgahan ang iyong mga kwalifikasyon ng madalian. Para hindi agad malantad sa mga tao, kaya hindi lang basic na kakayahan ang matutunan at kundi ang sariling pasensya at mahinahon sa sarili. Sabi naman ni Silwa sa matanda na, naintindihan ko naman ang ibig mong sabihin tang. Kaya sana hindi lang ito excuse para maiwasan ang pakikitungo mo sa akin. Kalokohan. Sabi naman ng matanda na, di na sana kita tinawag dito ngayon kung yan ang iniisip mo. Ang festival ay papalapit na, 6 na buwan na lang at mawawala na ang lumang batas. Bakit ko pa ba isasama ang iyong kapritsyo kung sobrang busy ko? At dagdag pa niya na, gayon pa man, ito ang magandang pagkakataon. Kung maaari kang makisama sa mga tao nang walang anumang problema, mas magandang pagkakataon ito ngayon upang makita kung papasa ka ba. Tulad ng nakikita mo na, si Choi Siwoo ay isang tao. At walang mas mahusay na paraan upang hatulan ang iyong mga kwalifikasyon kaysa dito. At makikita sa mukha ng babae ang pagkagulat. Dagdag pa ng matanda na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon hanggang katapusan ng buwan. Dapat maturuan mo siya ng basic sa pagiging halimaw at transformation magic. Kung makikita kung merong pagbabago pagkatapos ng isang buwan ay magpapasya ako kung kwalipikado ba kayong dalawa na maglakbay sa mundo ng mga tao. Painis na sinabi ng babae sa matanda na, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan tang. Itong taong ito. Natuturuan ko hanggang sa katapusan ng buwan. Mas maganda sana kung diretso mong sinabi sa akin na hindi mo maibibigay. Kaysa naman makasama ko itong tangang ito. Sabi naman ng matanda na, kung yan ang iniisip mo, mag-antay ka na lang ng 6 na buwan. Ano naman ang kaibahan kung ilang buwan lang ang pagitan, nasa iyo na ang desisyon kung tuturuan mo siya or susuko ka na lang. Isang malaking tela ang lumabas at naghahanda na ang matanda para umalis na may sinasabing, sa paningin ko na, naniniwala ako na posible ito. At bumalot na ang malaking tela sa matanda at naglabas ng aura habang papaliit ng paliit. Nagmistulang isang bituin sa langit ang liwanag habang ang dalawa ay nakatingala. Sa pagkaalis ng matanda, nagsalita si Silwa kay Siuna, alam ko na walang kabuluhan kung magtanong sa iyo ngunit magtanong pa rin ako. Alam mo ba kung ano ang Monster Force? Sabi naman ni Siuna, hindi ko alam iyan. Sabi ni Silwa na, sabi na nga di mo alam. Wala na rin akong magawa. At makikita sa mukha ni Siwo ang pagkagulat na tila ba may mangyayari. Sa likod pala ni Silwa ay may halimaw at buhay pa, ang kanina niyang pinatumba na si Rendon. Tinanong si Siwo ni Silwa na, bakit ganyan ka makareact? At nagsalita na nga ang halimaw na, maliit na lubo. Ang kutiting na nasa iyong harapan ay akin yan. Saan ba ang matanda pumunta? Di pa tapos ang laban. Sabi naman ni Silwa na,
Isa kang malagkit at ang mahal ng rice mo, nang dahil sa'yo na isang mahinang nilalang, puro ka lang daldal at malakas ka lang sa salita kaya ang mga halimaw ay iniinsulto ng mga tao. Nanginginig sa galit ang halimaw at hahampasin na niya si Silwa ng malakas na puwersa habang sinasabi na, "Ikaw anak na putakte ka." Pasigaw niya. Sa mga halimaw kasi magkaiba, hindi atulad sa mga tao na, kung saan walang superioridad sa pagitan ng mga lahi. Sa mga halimaw kasi, merong malaking kaibahan, lalo na sa mga kalahi, malalaman kasi ang kaibahan ng mga halimaw sa pagitan ng kanilang average na potensyal at ang mga tiyak na kakayahan at abilidad na taglay ng bawat lahi. Malalaman kasi ang kaibahan ng mga halimaw sa pagitan ng kanilang average na potensyal at ang mga tiyak na kakayahan at abilidad na taglay ng bawat lahi. At malalaman din sa kanila kung ano ang kanilang ranggo or level sa ibang lahi. Isa sa naging pinakamalakas ay ang lahi ng mga duwende, ngunit bigla na lang nawala kaya, magkakaiba ang mga opinyon ng mga halimaw kung aling bloodline ang nararapat na mailagay sa highest class o pinakamalakas na halimaw sa lugar ng Pinas. Pero kung isasantabi nila ang kanilang pride, maraming halimaw ang nag-aatubili na magbibigay ng parehong sagot. Yung weak beasts. Ang uso na nagtatago ng kanyang buntot ay isa sa pinakamalapit sa rurok ng pinakamalakas na lahi ng mga halimaw sa Pinas. Si Silwa ay isang nine-tailed fox, isa sa may pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ng mga halimaw. Sa kanyang likuran ay naglabas ng aura na hugis buntot. Simbolo ng kapangyarihan ng kanilang lahi. At isang kadinanggawa sa mahika ang nakapulupot sa malaking halimaw. Si Siwo ay namangha at napatulala sa kanyang mga nakikita dahil nagawa ni Silwa na salagin ang malakas na atake ng halimaw kahit na siya ay nakatalikod at hindi makapaniwala sa inilabas na kapangyarihan na taglay ng babae. Gayunpaman ay, kailangan pa rin niyang tanggapin at iangkop ang kanyang sarili sa bagong mundo. Sabi ni Silwa kay Siuna, "Nakikita mo ba itong ginawa ko, Flappy Boy? Ito ang tinatawag na mahika. Isang kakayahan na kailangan ng enerhiya at lakas para ito maipalabas." Dagdag pa niya na, may dalawang klase kasi ng mahika. Tinatawag na unique magic at acquired magic. Pagkatandaan mo yan. Alam mo na siguro kung ano ang unique magic, example na lang yung ginawa mo sa kay Rendon kanina na, The Goblin Serum. Kakayahan ng inyong kadugo, mga kalahing duwende. Usapang paggamit naman ay madali lang, hindi na kailangan ng anumang pag-aaral, at ito ay kasing dali ng paghinga kapag nasanay ka na. Pero kapag acquired magic ang pag-uusapan, ay iba na dahil, kahit anong halimaw ay pwedeng makagamit kapag ito ay kanilang pag-aralan. Dahil kailangan ang matoto at pagsasanay. At di pa kasali doon ang sarili nilang abilidad. Nakita mo itong si Rendon ay hindi na makagalaw sa ginawa ko. Pinababayaan kasi niya ang kanyang pagsasanay dahil siguro sa malakas na nitong katawan at malaki. Kaya ngayon ay binababoy ko na gamit ang mga mahikang kadina. Isa ito sa mga example sa mga bulok na halimaw at wala itong binatbat sa akin. Gayunpaman magsimula na tayo, tuturuan na kita. Pero sasabihin ko na sa'yo ngayon ng maaga na dapat hindi ako maiinis habang tinuturuan kita, maliwanag. Kapag ka di ko nagustuhan, makakatikim ka sa akin kung ano ako magalit. Kapag hindi ka pa handa ay habang maaga pa, ngayon pa lang ay wag mo nang ipagpatuloy. Magiging sagabal ka lang sa akin. Mahihirapan ka lang kasi. Baka mapatay lang kita kung magkataon kapag di ko nagustuhan. Sabi naman ni Siwo na, kahit ganon, kapag tuturuan mo ako ay gagawin ko lahat ng aking makakaya kahit anong hirap. Kailangan ko kasing matoto kahit anuman ang mangyari. Wala na kasi ako sa lugar na kailangan kong mag-alala para sa kinabukasan, nandito ako sa mundo ng halimaw. At hindi ko alam kung ano pang panganib ang dadating sa akin dito. Sabi naman ni Silwa na, okay sige kaso, sa tingin ko mabigo ka lang. Pero ok na rin kaysa naman hindi mo susubukan. Diba? Kaya kakain muna tayo bago magsimula. Pagtataka sinabi ni Siuna, kakain ba?
Sabi naman ni Silwa na, di ba kasasabi kulang sa'yo na, kailangan ng enerhiya kapag magpalabas ng mahika. Mga kapangyarihan ng lahat ng naninirahan sa mundo ng halimaw. Kadalasan kasi ay makukuha sa pamamagitan ng paghinga sa hangin, pagkain, at pag-inom ng tubig galing sa mundo ng halimaw. Pero ikaw na kararating mo lang ngayong araw ay wala ka pa. Ang meron lang sa'yo ay ang mga kinain mo sa mundo ng mga tao. Kaya ang enerhiya na mayroon ka ay malamang mula lang sa iyong kapanganakan. Alam ko gutom ka na, di ba? Dahil sa buwis buhay mong ginawa kanina, sino ba naman hindi magugutom niyan? Sabi naman ng siwo na, hindi naman siguro, dahil wala naman akong nararamdamang gutom. Ngunit sa hindi inaasahan pangyayari, nanginig ang kanyang katawan at lumitaw ang naglalakihang ugat na may kahalong enerhiya. Paungol niyang sabing, gutom ba itong aking nararamdaman? Sabi naman nagbabae na, sabi ko naman sa'yo kanina pa, pakipot ka pa kasi. May kaunti ka na lang na lakas ang naiiwan. Dahil sa lakas na iyong binitawan na atake kanina, malamang maghihina ka pagkatapos nun. Madali lang naman ang solusyon niyan. Lumapit sa likod ni Siwo si Solwa at bumolong na, tingnan mo sa harap natin, nakikita mo ba yang si Rendon? Meron kasing batas para sa mga halimaw na, kung magdeklara na ang judge na may nanalo. Ang buhay at kamatayan ng natalo ay nakasalalay sa nanalo. Kaya ang pagpatay at pagkain ng isang natalong halimaw ay okay lang at napaka-epektibo at napakabilis na paraan para makukuha mo ang hinahangad na enerhiya. Sa kanyang laki ay sapat na para ikaw ay mabusog at mapuno ng enerhiya. Pagkatapos binulungan ni Silwa ay, naglakad na si Siwo papunta kay Rendon na parang bang wala na sa kanyang sarili dahil sa sobrang gutom. First time kasi niyang naranasan ang iyong pakiramdam. The demonic hunger. At nadagdagan pa sa bulong ni Silwa na isang nine-tailed fox. Kaya ang nasa isipan lang niya na kailangan niyang pumatay. Pero isang bagay na hindi naisip ni Silwa dati ay, ang mga duwende ay natural na hayok sa dugo na kanilang papatayin, lalo na ang malakas at masustansyang pagkain. Kaya bilang naiba ng tatargetin si Siwo, at naghahandang umatake sa babae, habang nanglilisik ang mga mata nito sa pagkahayok sa dugo. Sabi naman ng babae na, oy, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang titirahin nito. Ay. At kinumpas ang kamay ng babae para maghanda ng isang atake na sinabing, kadena lumabas ka. Isang malakas na enerhiya ang pinakawala ni Silwa at pagkatapos makikita na nakapulupot na sa katawan ni Siwo ang kadena na gawa sa mahika. At sinabi ni Silwa na napili mo pang ako ang harapin. Kalokohan. Kahit sobrang gutom na gutom ka na ay huwag kang maging arogante. Sa tingin mo ba sa katayuan mo na isa lang kalahating halimaw ay, kaya mo akong pabagsakin at kainin? Makikita pa rin sa mga mata ni Siwo ang pagkahayok sa dugo, kahit na nakapulupot ang malaking kadena sa kanyang katawan. At dagdag pa ni Silwa na, sa tingin mo ba ganun lang ako sa dali para sa'yo? Kalokohan! Isa ka lang kalahating halimaw, kailangan ko na sigurong baguhin ang iyong pag-ugali. Pero sa isang iglap ay, biglang nawasak ang kadena na nakapulupot sa katawan ni Siwo. Natulala at napaisip si Silwa na, nawasak niya ang malakas niyang kadena gamit lamang ang purong lakas ng kanyang kamay, ito kaya ang lakas ng mga duwende, kahit malaki at malakas ang katawan ni Rendon ay hindi nga makawala. Pagkawala ng kadena sa katawan ni Siwo ay, naghahanda na naman ng pag-atake sa babae. Sa sobrang lakas ng kanyang paghahanda, ang kanyang inapakan na lupa ay makikitang nawasak at napaka-maraming nagsiliparan sa paligid. Habang naghahanda si Silwa sa mangyayari. Sabi naman ni Silwa na, kung ganun ay, ipapalabas ko na ang isa kong natatanging at napakalakas kong mahika. Ipaparanas ko sa iyo ang malupet kong kapangyarihan. Kahit ba isa ka lang kalahati duwende ay gusto mo paring iparating na isa ka paring duwende. Yan ba ang gusto mong ipakita sa akin? Kaya humanda ka na. Naghahanda na muli ng panibagong atake si Silwa.
tinanggal niya ang kanyang kuko sa hintuturo at lumabas ang mapupulang dugo na tila ba may gagawin siyang isang ritual. Si Siwong na wala sa sarili ay susugod para patayin si Silwa habang nanlilisik ang mga mata nito. At ikinumpas na nga ang hintuturo ni Silwa sa kahanginan, isang bagong mahika ang mabubuo, sinabing, "Summon. Blast Great Demon King." One fist. At isang malaking kamao ang lumabas sa kahanginan, na may pambihirang lakas at bilis na tumama direkta kay Siwo. Kahit ganun pa man ay nagawa pa ring nasangga at naprotektohan ang kanyang sarili sa napakalakas na impact. Ngunit na iba ang ekspresyon ni Siwo na, tila ba meron na namang mangyayari. Meron nga isang malaking palad na malakas na paparating papunta sa kanya. Sa sobra netong laki ay nagmestulang tutubi si Siwo sa sobrang liit. At isa sa panibagong atake ni Silwa, tinawag na Palm. Kahit sa sobra nitong laki ay napakabilis at nagmistulang liwanag na papunta kay Siwo. Tila ba lahat ng madadaanan nito ay mawawasak. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkabigla sa tinanggap niyang atake, na para bang mabubura na siya sobrang lakas nito. At tila ba ito na ang kanyang katapusan. Napaungol na lang si Siwo sa malakas na puwersa na kanyang natanggap habang may bagong kadena na nakapulupot sa kanyang katawan. Na tila ba ayaw na siyang buhayin ng babae. At makikita ang patuloy na puwersang dumadaloy galing sa binitawang atake ni Silwa. At tila ba ang lahat ng nadadaanan nito ay nawawasak at mabubura. Hindi ka panipaniwala ang mahikang ginamit ni Silwa. Pagkatapos ng atake ay makikita ang isang malaking bangin ang nabuo dahil sa laki at lakas ng atake ni Silwa. Parang dinaanan ng malaking bulalakaw sa langit. Sabi pa ni Silwa na buhay pa kaya siya. Sa hindi kalayuan ay makikita ang figura ni Siwo na nakatayo, ganun pa man ay makikita pa rin na buo pa ang kanyang katawan kahit sa lakas ng atake na kanyang tinanggap. Sabi naman ni Silwa na yan ang napapala sa kanya. Tinulungan na nga sa kanyang pagkain, naghahanap pa rin ng iba, tira kasi ng tira. O hinahanap lang niya siguro ang kanyang kamatayan. Dagdag pa niya na, wala naman talaga akong inaasahan sa kanya. Ngunit makikita sa ekspresyon ni Silwa ang pagkagulat at pagkabigla na tila ba hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Na si Siwo ay biglang tinubuan ng sungay na may halimaw na mga mata. Nagising na pala ang tunay niyang lakas. Kapangyarihan ng isang mabangis na duwende. Maging sa mga makapangyarihang duwende ay ilan lamang ang mapipili upang maliwanagan sa kanilang kakaibang mahika. Sa kabila ng kakapusan nito, meron pa ring napakatinding kapangyarihan at ipinakita niya ang simbolo ng kanyang abilidad sa pagiging isang tunay na lahing mga duwende. At makikita ang daladala niyang putol na sungay na may napakalakas at maitim na enerhiya ang lumalabas. At naghahanda ng panibagong atake. Sabi naman ni Silwa na sa isang kalahating duwende ay hindi na rin masama. Matigas na rin, siguradong meron ka pang ibubuga. Ayaw ko kasi ng sobrang bitin, dapat 1 oras or mahigit, kaya bakbakan na. Si Silwa ay isang napakagaling at napakatalentadong halimaw at dagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Sa kanyang katayuan ngayon ay nakuha na niya ang 9 na buntot bago pa man umabot sa edad na 100. Isang tunay nga na henyo. Lalo na sa pakikipaglaban ay makikita ang angking galing kahit na ang kanyang nakakalaban ay may kalakihan. Ang kanyang kapangyarihan ay galing sa mga Demon Fox family na naninirahan sa Tondo, isa sa pinakadelikadong lugar ng Pinas noong unang panahon. Kaya madali niyang naramdaman ang malakas na enerhiya ang dumadaloy sa katawan ni Siwo. Para bang kinukurot ang buo niyang katawan sa lakas nito. Makikita ang napakalakas, itim na aura na lumalabas sa kamay ni Siwo habang naghahanda sa kanyang gagawin. At makikita sa paligid ang kumakalat na enerhiya. The Goblin's Club, isang napakalakas at delikadong armas ang The Wicked Item. Nakauna-unahang nakikita ni Silwa sa tanang buhay niya. Sa isip ni Silwa na, kung baliwalain ko lang ang kapangyarihan nito ay, sa malamang mapatumba ako nang wala sa oras ngunit wala akong dahilan para matalo.
Pero, habang tumatagal ay, parabang bumibigat ang aking katawan sa tindi ng puwersa na lumalabas sa kanyang sandata. Ang itim na arwa na lumalabas sa kanyang sandata, ay parabang unti-unting nagiging kidlat sa lakas nito, at nagkalat sa paligid. At hindi na nga nagtagal ay, bumigat na ang puwersa sa paa ni Siwoo para sa gagawin pag-atake kay Sulwa. Makikita sa mukha ni Sulwa ang pagkabigla. Isang halimaw na may halong dugong duwende ang kakaharap niya, na may taglay na pambihirang kapangyarihan. Makikita ang hayok sa dugo na si Siwoo at sa kanyang di matinagdeterminasyon para paslangin si Sulwa. Goblin Club Transformation. Thundering Strike. Ang bibitawang atake ni Siwoo. Isa na ngang malaking itim na kidlat ang nakikita ni Sulwa sa kalangitan. Habang nasa ere si Siwoo para sa kanyang gagawing atake, sa lakas na gagawing atake ni Siwoo ay makikita sa kapaligiran ang nagsiliparang mga bagay at malakas na bugso ng hangin. Si Sulwa naman ay naghahanda sa paparating na atake ni Siwoo. At nilabas na niya ang kanyang dalawang buntot. Kahit gaano pa man kalakas si Siwoo ay makikita pa rin sa mukha ni Sulwa ang kumpiyansa sa sarili. Makikita rin ang itim na kidlat na patuloy sa paglakas at pagkalat sa paligid. At hindi na nga nagtagal, isang malakas na pagsabog ang naganap sa ginawang atake ni Siwoo. At nagsiliparan ang mga biyak na bato. Kahit sa lakas na binitawan na atake ni Siwoo ay makikita na buhay at walang anumang pinsala ang natamo ni Sulwa habang nakatayo sa dating kinatatayuan na para bang walang nangyari. Isang tunay na makapangyarihan ang lahi ng mga lobo. Isang nakatagong kapangyarihan ang taglay na pinalabas ni Sulwa. Makikita ang malaking kamay na nakahawak sa ataking ginawa ni Siwoo. At sinabi ni Sulwa na, ito pala ang pakiramdam, bugso ng enerhiya ng The Club of a Goblin. Nagtataka ekspresyon ni Siwoo habang hawak-hawak niya ang kanyang sandata. Kahit sa sobrang lakas na ng atake na kanyang ginawa, hindi pa rin sasapat para mapaitumba si Sulwa. Sabi pa ni Sulwa na, kung labanan ng kapangyarihan ang kinahanap mo ay, hindi ka nagkakamali ng hinaharap, ipapakita ko rin sa'yo kung gaano ako kahalimaw. Makikita mo ang bangis nga isang lobo. Isang malaking kamay ang patuloy na nakahawak sa mahika ni Siwoo, habang hinihila siya papalapit nito. Sa kanyang paglapit ay, siya ring paghagis ng malakas pa itaas, na parabang may panibagong atake ang gagawin sa kanya. At makikita na nga ang pabulusok na katawan ni Siwoo. Isang malakasang hampas ang gagawin ni Sulwa gamit ang kanyang kamay na mahika. At hindi na nga nagtagal, isang malaking pagsabog ang naganap sa ginawang atake ni Sulwa. Habang nakatingin si Sulwa kung saan bumagsak si Siwoo. At napaisip na, sa tibay ng katawan nun, di basta-basta mapapabagsak yon. Kulang pa. Makikita sa paligid ang naglalakihang tipak ng lupa dulot sa kanilang laban. Dagdag pa ni Sulwa na, kahit masakit makita ang kanyang pagtitiis, kailangan ko pang ahampas ng 5 ulit para matigil ang kanyang pagkahayok sa dugo. At naghahanda na ulit si Sulwa sa kanyang gagawin. Gamit pa rin ang malaking kamay, habang hinigpitan pa ng pagkahawak ang mahika ni Siwoo, ngunit nang hihilahin na niya ito. Parabang pinipigilan ang kanyang gagawin. Patunay na meron pang lakas at kaya pa makipaglaban ni Siwoo. At makikita sa mukha ni Sulwa ang pagkagulat. Isang Siwoo na hayok sa dugo na handa paring lumaban hanggang kamatayan ay buhay pa, at hila-hila pabalik ang kanyang mahikang sandata. Sa kabilang banda ay makikita ang mahika ni Sulwa na malaking kamay habang pinipigilan ang mahika ni Siwoo, ngunit makikita na unti-unting nadadala ng pagkila ni Siwoo. At sa isip ni Sulwa na, hindi ako makapaniwala, kahit isang kamay lang ay, hindi makatotohanan na nakakaya niyang labanan ang The Great Prostrating Demon Emperor. At nahila na ni Siwoo ang kanyang sandata na kanina pa hinahawakan ng malaking kamay. Hindi na nakatiis ang malaking kamay sa lakas ng paghila ni Siwoo ay tuluyan na ngang nabitawan ang sandata ni Siwoo. Isang tunay nang namakapangyarihan ang hawak-hawak na sandata ni Siwoo dahil nagbabago ng anyo sa kung anuman ang gustuhin at paggagamitan ng may hawak nito. Kaya nga noong buhay pa ang mga duwende ay ang mga halimaw na nakaalam sa mga sandata nila
tinatawag na The Goblin's Club Weapon, sandata na maaaring maging anumang bagay. Naghahanda na ulit si Siwoo sa kanyang bagong atake. Isang naging malaking pamalo na may maraming malalaking tinik ang nabuo sa kanyang sandata. Di na nga nagtagal at tumama na nga sa malaking kamay ang kanyang atake. Shattering Cudgel. Sa isip-isip ni Silwa na kakaiba ang nagagawa ng kanyang sandata. Ang hugis at paraan ng pag-atake ay nag-iba rin. Medyo alanganin lalo na at iisang kamay lang ang gamit ko. Hindi pwede isantabi ang ganyang kapangyarihan. Ang cost-effectiveness at practical na kakayahan ng magic ay nasa isang hindi kapani-paniwalang antas. Kaya hindi ako magpapahuli at maglalabas ng sapat na lakas para tapatan ang ganyang kapangyarihan. Sa kabilang banda ay naghahanda si Siwoo sa anumang gawin ni Silwa sa kanya. Isang malaking kamao ang handang susuntok sa pagmumukha ni Siwoo. Makikita sa mukha ni Silwa ang di matinag na determinasyon na sa anumang sandali ay handang magpapakawala ng malakas na atake. Deception of the Great Prostrating Emperor. At nagbitaw na nga ng panibagong malakas na atake. Twin Catholic Hand Slap. Isang sunod-sunod na mga kamao ang papunta sa ating bida. Ngunit makikita na nagawang masangga ang mga ito. Kahit sa sobrang dami ng ataking pinaulan ni Silwa ay nagawa pa rin makipagsabayan ni Siwoo. Sabi naman ni Silwa na, oy, dalawang kamay na ng The Great Demon Emperor ay nakayanan pa rin niyang sumabay. Pambihira, kahit na siguro yung mga palpak na umabot sa edad na 100 or 200 ay walang pag-asa na manalo sa kanya. At sa isip-isip niya na, kaya masasabi ko na siguro na napakalakas talaga ang mga lahi ng mga duwende. Kahit na siya ay hindi purong duwende ay naabot na ang ganoong antas ng kapangyarihan. Pero sa nakikita ko ay hanggang dito na lang dahil, kahit gaano man kalakas ng kanyang kapangyarihan, meron pa ring hangganan at sa nakikita ko ay parang paubos na ang kanyang mahika. Dagdag pa niya na, kung magpapatuloy pa ang ganitong pangyayari, sa huli ay, patuloy pa rin siya sa pag-atake hanggang dahan-dahang masisira ang kanyang katawan. Sabi ni Silwa na, pambihira. Hindi ito makakatulong. Patuloy pa rin sa pag-aatake si Siwoo gamit-gamit ang kanyang sandata habang wala pa rin sa sarili. At makikita ang salpukan ng kanilang mga sandata. At naghahanda na nga ng panibagong atake si Silwa. Panibagong guhit na naman ang kanyang gagawin gamit ang kanyang sariling dugo para dagdagan ang kanyang lakas. Lumabas na nga ang 5 buntot dagdag ang malakas na bugso ng kapangyarihan. Sabi pa ni Silwa na, mayroon akong lahat ng dahilan upang ipagmalaki. Sa kabilang banda ay, makikita si Siwoo na paatake gamit-gamit ang panibagong hugis niyang sandata habang naglalabasan ang malakas na enerhiya. Sabi pa ni Silwa na kahit baguhan ka pa lang, ay walang akong sinasanto sa isang aktwal na laban. Makikita mo ang bangis ng aking kapangyarihan. Deception of the Great Prostrating Demon Emperor. Upper half. Makikita ang isang higanting mahika ni Silwa habang ang isang sandatang medieval weapon. Makikita na papalapit na si Siwoo sa kanilang kinatatayuan sabay ng kanyang malakas na atake. Sa kabilang banda naman ay naghahanda ang isang higanting emperor para sabayan ang atake ni Siwoo. Sa dinadaanan ng nagliliwanag na sandata ay makikita ang pagkahati ng lupa sa lakas nito. 5 connections, 6 cuts. First strike. Ang tawag sa kanyang bagong atake. Bugso ng kapangyarihan, makikita ang malakas na paghampas naghiganting mahika ni Silwa dahilan sa isang malaking pagsabog. Sa lakas nito makikita si Siwoo na nababalutan ng malaking liwanag. Ito na yata ang kanyang katapusan. Sa kabilang banda naman ay, unti-unting naglalaho ang mahika ni Silwa pagkatapos ang ginawang atake kay Siwoo. Makikita sa malayo ang nakahandusay na katawan at wasak na kalupaan dulot ng kanilang laban. Di makakaila, tunay nga na napakatalino at husay ng abilidad ang ipinakita ni Silwa sa laban, at hindi rin maatatanggi na malakas ang kanyang nakalaban dahil na ipalabas niya ang 5 niyang buntot. Sabi ni Silwa na, wala na talaga itong pag-asa. Sabi niya kay Siwoo na, hoy duwende.
Sa kasamaang palad wala ka talagang swerte. Hindi magtatagal mamamatay ka na. Dagdag pa niya na, nagsisimula na ang pagkaubos ng iyong enerhiya. Dahilan ng iyong pagbagsak. Alam mong kasalanan mo yan, kung hindi ka na sana nagpakipot may laman na sana ang iyong tiyan at busog sa enerhiya. Nagpakatanga ka at hindi mo inisip kung anong posibleng mangyayari. Hanggang sa puntong pawasak na ang iyong katawan. Sabi pa ni Silwa na, sa tingin ko papagalitan ako ng tudo ng matandang iyon. Papaalis na sana si Silwa ngunit, makikita sa mukha ni Siwoo ang lungkot at umiiyak sabay sabing, "Mama." Sa ekspresyon naman ni Silwa na parang naiinis habang nagtataka. Sabi ni Silwa na, "Hahay. Seryoso ba to?" Makikita na parabang may hinahanda na gawin ni Silwa at makikitang nagliliwanag ang kanyang kamay. Makikita na nga ang ginawa ni Silwa, si Siwoo ay nakalutang sa hangin at makikitang ang aura na galing sa babae. Pinalapit niya ng dahan-dahan na parabang mapipilitan sa kanyang gagawin. Pagkalapit ay hinawakan niya sa likuran. Sa di inaasahang pangyayari ay isang matamis na halik ang kanyang ibinigay kay Siwoo na ating bida. Isa pala itong paraan upang ibahagi ang matamis at malinamnam na enerhiya. At makikita sa kanilang bibig ang umaapaw na kapangyarihan. Pagkatapos ay binitiwan na niya si Siwoo at bumagsak sa lupa. Sa magic mula sa Fox Bead. Itinago ko makalipas lang ang ilang sandali. Makikita na dahan-dahang na ibabalik ang nawawalang enerhiya ni Siwoo. Sinabi ni Silwa na, isa yang investment kapag ka hindi ka magbigay pabalik sa akin. Asahan mong tutuluyan na kita sa susunod. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sa kabilang banda ay minulat na ang mga mata ni Siwoo at nabalik rin sa dati ang kulay nito. Makikita sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat habang nasa kanyang higaan. Napasabing, "Saan ako?" At palingon-lingon sa paligid. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok na nga si Silwa sa kung saan naroon si Siwoo, at may daladalang tasa para sa ating bida. Makikita pa rin sa mukha ni Silwa ang inis at galit na ekspresyon, habang nakatingin kay Siwoo. Si Siwoo naman ay takot na takot habang nakatingin kay Silwa. Simula tayo sa bagong kabanata na dala-dala ni Silwa ang tasa na may lamang kulay rosas. Sabi ni Siwoo kay Silwa na, "Sana patawarin mo ako sa lahat. Sa totoo lang, alam ko ang nangyari sa lahat ng pinaggagawa ko, simula nang atakihin kita. Di ko lubos maisip kung possible ba talaga iyon." Dagdag pa niya na, "Pero kahit na alam ko ang nangyayari ay wala pa rin akong magawa, gumagalaw na lang ng kusa ang aking katawan. Gustuhin ko mang pigilan ang sarili ko ay di ko magawa hanggang paubos na ang aking enerhiya. Pasensya na talaga. Alam ko na, gusto mo lang akong tulungan pero nang dahil sa aking malapit ka nang mapahamak. Di ko naman talaga ginusto ang mga pangyayari. Kung alam ko lang kung paano maiwasan at makontrol ang ganoong pakiramdam ay di na sana kita na ilagay sa panganib." Si Silwa naman ay nakatitig lang sa ating bida habang patuloy na nakikinig sa mga salita nito. At patuloy ang paghingi ng tawad ni Siwoo kay Silwa. Ilang sandali pagkatapos magsalita ni Siwoo ay nagsalita na si Silwa na, "Inumin mo." At gulat na ekspresyon ni Siwoo sabay sabi na, "Pasensya na, ano nga ulit ang sinabi mo?" Sabi ni Silwa na, "Nakita mo ba yang dinala ko, inumin muna yan bago pa lumamig." Sabi naman ni Siwoo na, "Opo senyorita, inumin ko na agad." "Salamat sa inumin madam." At naghahanda ng inumin ni Siwoo ang kulay rosas na likido laman ng tasa. Sa isip-isip ni Siwoo na, katulad lang siguro to ng gamot sa mundo ng mga tao. Sanay na ako nito. At nilagay na nga niya ang likidong kulay rosa sa kanyang bibig. Sa di nagtagal, makikita sa ekspresyon ni Siwoo ang napakabrutal na lasa, na sa tanang buhay niya na yung palamang nakaranas ng ganong likido. Sabi naman ni Silwa na, "Nagsisikap akong dalhin yang pinainom ko sa iyo. Subukan mong aluwayan, baka dito na magtapos ang buhay mo, at mailuluwa mo rin ang lahat ng iyong laman loob pati na utak mo."
Takot na sabi ni Siuna, ngayon lang kasi ako nakatikim ng ganito, ano ba to? Sabi naman ni Silwana, ba't ba tanong ng tanong hindi naman makakatulong sayo, kaya ubusin mo na yan. Di na kita kukulitin, kaya inumin mo na yan. At saka makinig ka sa sabihin ko, habang inuubos mo yan. Dagdag pa ni Silwana, una sa lahat Siwo, alam mo na may nakakalimutan ka ng mahalagang bagay. Yung nakalaban mong si Rendon ay tumakbo habang naglalaban tayo. Sa usapang pag-aari ay sayo pa rin yun, ngunit ang hanapin natin ay di pa tayo alam. Sa sobrang takot ng kanyang naranasan ay siguradong nagtatago lang kung saan at mag-aantay ng 100 taon. Alam kasi niya na pag nahuli siya ay huling sandali na rin ang paghinga niya sa mundong ito. Dagdag pa ni Silwana, tamang-tama sa iyong pagkakalahating duwende. Makakapagsanay ka at madagdagan ang iyong paraan sa pakikipaglaban. Biglang naiba ang usapan, sabi ni Silwana, niluwa muna ata iyan. Patingin ang iyong bibig pag may laman pa yan, yari ka na sa akin. Sabi naman ni Siwana, wala ba talagang ibang paraan maliban dito? Sabi naman ni Silwana, ibang paraan ba ang hinahanap mo? Kalokohan. Tingnan mo nga ang sarili mo, iniisip mo pa ba na isa ka pang tao? Kung hindi ka pa handa na makapatay or makapanakit ng iba para magiging malakas ay. Naputo lang sasabihin ni Solwa nang sasabihin ni Siwo na, hindi naman sa ganyan. Hindi pa kasi ako nakarehestro na kumain or pumatay ng halimaw. At hindi ko talaga gusto ang ganoong paraan, ngunit sa totoo lang, kahit sino pa yan, sa aking pananaw kasi, marami malalakas at delikadong halimaw ang pwedeng manakit at papatay sa mahal ko sa buhay. Kung dingi ako gagalaw ngayon or gagawa ng tama ay, ilang buwan na lang ay magsisimula na ang mga halimaw na lulusob sa mundo ng mga tao at ang mga mahal ko sa buhay mararanasan na nila ang kakilakilabot na mangyayari sa tanang buhay nila. Kaya kung kailangan kong pumatay ay papatay ako at kung kailangan ko silang kainin ay kakainin ko sila. Dagdag pa ni Siwo na, sabi ko naman sayo na kailangan ko gawin lahat ng makakaya ko at gagawin ang nararapat. Naitanong ko lang sayo kung meron bang ibang paraan bukod sa hindi pagkain ng halimaw. Hindi ko sinasabi na hindi ako kakain, nagbabaka sakali lang naman ako kung meron pa ba, kaya ako nang tanong baka may pagkakataon. Sabi naman ni Solwa na, sa bagay, pero tapos ko na sinabi sayo, ang talagang pinakamabisang paraan para mapataas ang iyong level or monster force, ay kakain ka ng halimaw ngunit, posible lang iyan kung magkakasundo kayo sa isang duelo. Dagdag pa ni Solwa na, dahil wala pang batas na ganyan ay, ang mga mabababa kasing halimaw ay huhulihin at kakainin kaya walang makakaligtas. Parte naman sayo ay, di ka na mapupunteriya ng madali sa ibang halimaw kahit na ikaw ay kalahating duwende lamang. Marami kasing nakakitang mga halimaw sa ginawa mong laban, at alam nila na isa kang duwende na may alam ka onte ng teknik ng The Goblin Serum. Siguro na ipakalat na ang mga chismes tungkol sa iyo sa kasulok-sulokan ng lugar natin. Ang ibang halimaw na mababa ang level madali mo lang mapatay at kainin ay di na mag-atubiling kalabanin ka. Ang pupuntirya lang sa iyo ay iyong kabaliktaran. Isang malakas at kakilakilabot demonyong aura ang papatay sa iyo. Level na mas malakas pa kumpara sa iyo. Mataray na sabi ni Silwa na, pero kung nawalan ka man ng ibon, pwede naman mag-init ng itlog at kakain ng manok, diba? Sa isang saglit ay naiba ang ekspresyon ni Silwa na may nakakatakot na ngiti at sabay sabing, punta tayo sa labas, meron ako sorpresa para sayo. Maya-maya ay nasa labas na sila. Gulat na ekspresyon ni Siwo sa kanyang nakikita sabay sabi na, anong klaseng regalo yan? Parang. At makikita sa likuran ni Silwa na, mukhang asong gala na may nakapulupot na kadena sa buo nitong katawan. Sabi pa ni Silwa na, ano sa palagay mo ang regalo ko? Di ba napakagandang alaga nito para sayo? Sabi naman ni Siwo na, ano yung dala mo? Halimaw ba yan? Sabi naman ni Silwa na, oh halimaw pero parang hindi. Sa madaling salita na itong halimaw na ito ay nawala na sa katinuan bilang isang halimaw. Iba-iba ang nagiging sanhi kung bakit nagiging ganyan ang ilang halimaw, yung iba wala na sa pag-iisip at lagwawala kung sino-sino na lang ang pinapatay.
Di ba nagiging tulad mo rin siya? Tama ba ako? Dagdag pa ni Silwana, meron kasing ilang kaso, ngunit hindi tulad sayo na pinalad pa sa swerte. Pero itong sa likuran ko ay hindi na nakabalik sa kanyang katinuan. Kaya itinuturing namin isang beast at hindi isang halimaw. Tinanggalan din namin sila ng karapatan bilang isang halimaw. Sudderwalk. Ang tawag naman sa kanila sa aming bansa. Dagdag pa ni Silwana, bakit ka nakatitig lang ng ganyan? Di ba sinabi ko na sa'yo kanina lang? Mabangis na hayop na wala sa pag-iisip ang kakaharap mo. Makikita na wala na ang mga kadenang nakatali sa isang mabangis na hayop habang paikot-ikot sa magkabilang direksyon ang mga mata nito. Di na nga nagtagal ay, isang mabilis na pag-atake ang pinakawalan nag-isang mabangis na hayop at malakas na pagsabog ang naganap. Wala nang sinayang na isang segundo si Siwo at umiwas na agad sa pag-atake nito. Sa isip-isip niya na laban na naman ako nito, buti na lang di ako tinamaan. Sa isip-isip naman ni Silwana sa simula. Akala ko titingin na lang at maninigas sa kayang kinatatayuan at aantayin na lang ang atake na paparating sa kanya hanggang sa ito'y tumama ngunit. Ginamit niya ang kanyang katawan para umiwas sa atake kabaliktaran ng aking iniisip sa kanya. Sa kaloob-looban ni Silwana, meron naman siyang potensyal, minamaliit ko ba siya? Gayunpaman hindi magtatagal ay tatakbo lang yan ng malayo hanggat maaari. Yan kasing nakalaban niya hindi basta-basta, galing kasi yan sa Fire Dog family, at meron na rin siyang pagkakilanlan ngunit sa kanyang pagkasakim sa pag-aantay para magiging representa sa kanilang pamilya sa darating na festival ay napatunayang nagkasala siya sa puwersahan, pagdukot, pagpatay, at pagkain sa ibang halimaw. Lumagpas na sa kanyang limitasyon at hindi na nakayanan ang kapangyarihan o monster force na dumadaloy sa kanyang katawan at tuluyan na ngang naging isang baliw. Patuloy pa rin sa pag-atake ang hayop kay Siwo habang gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Kasabay ng pag-ilag ni Siwo sa malalaking apat na hiwa. Makikita sa mukha ni Siwo na meron na namang panibagong ataking parating sa kanya. At isa ngang mabilis na atake sabay kagat ang baliw na hapoy kay Siwo. Ngunit nailagan lang ng ating bida pero makikita sa mutikan na siyang tamaan kung hindi nakagalaw ng mabilis. Sa isip-isip ni Silwana, tulad ng inaasahan, kung may kamalayan siya ay hindi niya magagamit yung sandata na pinang-atake sa akin. Hindi ito tulad ng inaasahan kong may kakaiba. Hindi ito laban na inaasahan kong mananalo si Siwo. Kahit na wala iyan sa pag-iisip ang kanyang nakalaban, ay mataas pa rin ng kaunti ang kanyang pisikal na abilidad. Dagdag pa na, hindi naman siya sanay sa kanyang kapangyarihan, lalo na sa paghila at paghagis gamit ang teknik na The Goblin Serum. Ito ay nararapat sa kanya isang malupit ngunit tiyak na pamamaraan para maipapalabas ang tunay niyang lakas. Sa oras na malapit na ang kanyang kamatayan ay doon lalabas ang kapangyarihan ng isang malupit na duwende. Ngunit makikita na mabilis lang iniiwasan ni Siwo ang mga pag-atake ng baliw kasabay nito ay ang paghahanda sa kanyang gagawin. Gulat na makikita sa mukha ni Silwa sa kanyang mga nakikita. Isang malakas na kamao ang pwedeng bibitawan ni Siwo sa anumang sandali. Di nagtagal ay binitawan na ni Siwo ang kanyang kamao at tumama sa bibig ng halimaw gamit ang isang uppercut. Sa isang eksena sa mundo ng mga tao ay makikita ang isang gym para sa mga boksingero. Sabi ng tagaturo kay Siwo na, hindi naman pala masama ang iyong talento sa pakikipagsuntukan. Pasensya na kung sasabihin ko sa iyo ng totoo na, sa paningin ko ay hindi akma or magandang paraan para sa pagpapabawas mo ng timbang. Ano ba ang pinaghuhugutan mo ng lakas para magporsige sa pag-iinsayo ng pagbubuksing? Sabi naman ni Siwo na, iniisip ko yung mga nangyayari sa akin na, kung kailan ako may lakas ng loob magtapat, yun din ang time na nabaliwala ako. Kaya gustong-gusto ko mapababa ang timbang ko. Sabi naman ng kanyang trinor na, kawawa ka naman pala, pero timbang baka mo. Luko ka. Makukuha mo lang ng natural ang inaasam mo kung tuloy-tuloy ka lang. Sa pag-iinsayo dagdag pa niya na, gagawin natin to hanggang 6 na buwan.
Kung porsigido ka talaga ay ako na bahala sa iyong pagdadayet at pagsasanay. Yang iyong kakayahan. Pwede ka na pangsabak sa anumang kompetisyon. At ang iyong timbang. Natural na dahan-dahang mawawala yan at mapapalitan ng maraming pandesal labas ng iyong tiyan. Balik ang eksena sa laban at nagpaulan ng maraming suntok si Siwo sa mabangis na hayop. Sana mas maganda kung may epekto ang boxing. Di tulad sa mga nagsasanay ng martial arts. Ang layunin lang talaga ni Siwo, hindi sa pisikal na lakas or sa pakikipaglaban kung hindi, mababawasan lang talaga ng timbang. Yun lang ang simple niyang gusto at desperadong makamit. Kahit sa anong paghihirap at sikap na kanyang ginawa, ay wala pa ring bunga. Pero hindi yon dahilan para sumuko na siya, patuloy pa rin siya at handang gawin para lang matupad ang kanyang layunin. Noong upper grades of elementary school ay merong siyang sinalihan na sports, lahat-lahat ay 16 na. Kabilang na yung 7 combat sports. Kahit na maikli lang na panahon ang pag-iinsayo at hindi niya nakuha ang motibo para bumaba ang kanyang timbang ay hindi dahilan para huminto. Ang kanyang mga pagsisikap at natural na pagiging athleticism bilang isang duwende ay perpektong nagawa niyang na-absorb ang lahat ng kakayahan ng 7 combat sports. Kaya naman, makikita na tumalsik ang mga ngipin sa lakas nitong ginawang sipa ni Siwo sa baliw na hayop. Napasabi na lang ni Siolwa sa sobrang gulat na, paanong nangyari? May katuturan ba ito? Isang halimaw na nakahandusay sa lupa pagkatapos ng kanilang mainit na laban. At napasabi si Siwo na, yari na. Ito, paano ko kaya ito kakainin? Natapos tayo sa nakaraan kwento sa pagsipa ni Siwo ng malakas sa isang mabangis na hayop. Makikitang si Siolwa ay gulat na gulat sa pangyayari. At nag-iisip si Siwo kung paano niya kakainin ang kanyang napatumba. Magsimula tayo sa panibagong kabanata sa isang baliw na aso o sa tawag na Shudderwock. Ay bagsak at umuusok pa ang pisngi nito sa ginawang atake ni Siwo. Kanusod naman ay mangha-mangha si Siwo sa kanyang mga nagagawa at sa kung ano pang kaya niyang gawin. Si Siolwa naman ay makatingin pa rin sa malayo habang nag-iisip na yan pala ang tinatawag na martial arts. Sana ay hindi yon ang uri ng kapangyarihan na mayroon siya mula sa simula, isa pa rin kasing teknik na ginawa ng mga tao. Malaki talaga ang kaibahan at pamamaraan dahil hindi ito ginawa upang tumugma sa isang katawan ng halimaw at lakas. At dagdag pa sa kanyang katayuan ngayon ay hindi pa ganoon katagal sa pagkakaroon ng katawan ng isang halimaw. Pero, pinahanga niya ako sa kanyang ipinakitang laban, pinatunayan pa rin niya kahit sa kabila ng kaibahan or kapabilidad, nagagamit pa rin niya ng maayos, malakas pala sa inaakala ko itong si Siwo at ang kanyang mga potensyal na kakayahan. Naputol bigla ang iniisip ni Siolwa nang magsalita si Siwo na, naipatumba ko na ang baliw na to, ano pa ba ang kailangan kong gawin? At dagdag pa niya na, pansamantala, sa tingin ko nanalo na ako. Tiyak na hindi ko kakain ito kung hindi ko ito nailigpit katulad ng sinabi mo. Sabi naman ni Siolwa na may demonyong ngiti, well, syempre hindi yon. Una sa lahat ay, mag-uusap tayo sa bagay na yan pagkatapos ng iyong tunay na tagumpay. At hindi nakasagot si Siwo. Ngunit sa hindi inaasahan ay, biglang kinagat ng baliw na hayop ang kanyang balikat at nagsilabasan ang maraming dugo. Habang tangtaka sa nangyayari si Siwo. Tuloy-tuloy pa rin sa pagkagat ang baliw, hanggang tuluyang nangama-angat si Siwo. At makikita patuloy na pagdurogo ang katawan ni Siwo. Pagkatapos ng pangyayari ay, nakahandusay na si Siwo at duguan nitong katawan. Isang baliw na aso na dugo ang mga ngipin na handa paring umataki sa ating bida sa anumang sandali. At laking pagtataka sa mukha ni Siwo nang makita niya ang kanyang balikat na duguan at gutay-gutay nitong laman. Nabigla siya sa mga pangyayari dahil hindi niya lubos maisip na yan ang kanyang sasapitin kapag nagpabaya sa laban. Dahil hindi nga makapag-isip ng maayos si Siwo o kaya makikita na nga na nagpakawala na naman ulit ng panibagong atake ang baliw. Sa lakas nito ay tumilapon si Siwo
habang may panibagong dugo na lumabas sa kanyang katawan. Sa kabilang banda ay, sa malayuan nakatingin pa rin si Silwa sa kanilang laban sabay sabi na, "Paano yun nangyari?" Pagkatapos niyang makagat sa balikat ay sigurado ako na meron pang pagkakataon para umiwas sa ataking ginawa ng baliw. Ang mga tao kasi ay hindi naman sobrang takot kung masugatan, makaramdam ng sakit, or mapinsala man dahil ang pinakakinatatakutan ay mawala ang isang parte ng katawan ng isang tao. At tuluyan nang mawala sa ayos or maputol. Isa ito sa mga pangunahing kinatatakutan na tinatawag ng mga buhay na organismo ang mga tao. Sapat na rason para ang isang 17 na taong gulang ay mataranta. Ngunit isa na namang kakamanghang pangyayari dahil mabilis lang na bumalik ang nawalang balat at laman sa kanyang balikat. Dahil gulat pa siya sa pangyayari ay isa na namang panibagong atake ang nilabas ng isang baliw. At tinamaan na naman si Siwo, ngunit parang baliwala na lang sa kanya ang mga atake. Makikita pa rin sa mukha niya ang pagkagulat. Sa di malamang dahilan ay unti-unti na namang naghihilom ang kanyang sugat dulot ng ginawang atake ng halimaw. At tuluyan na nga itong nawala. Sa tao at sa halimaw ay napakamaraming kaibahan, di na kailangan ipaliwanag, ngunit kung pipili ng isang malaking kaibahan, ay yung katatagan ng pangangatawan at mabilis na paggaling. Dagdag pa yung pag-iisip at pag-ugali. Kapag sa mga halimaw ay kung di pa patay or nasugatan ng lubha, ang mga sugat nito ay baliwala lamang. Makikita si Siwo na sa anumang sandali ay magpapakawala ng malakas na suntok na may maraming nagsilabasang aura halintulad ng isang kuryente. Ang restriction sa katawan mula sa iyong kawalan ng malay, kusa na ang iyong sarili na protektahan at gagana ang mahika para magamit tatagong kapangyarihan. At ang mga limitasyon kung saan maaaring gamitin ang mga pisikal na kakayahan ay lubhang nadaragdagan. Pagkatapos ng pinakawalang suntok ni Siwo ay lumuluwa ang namumuting mata ng baliw na hayop. Sa lakas ng pagsuntok ni Siwo ay makikita ang naiwang liwanag at malakas pa ikot na bugso ng hangin, tila ba isang pandigmang tangke na nagpasabog, kaya makikita sa dulo ang malakas na pagsabog dulot nito. Pagkatapos ng pangyayari ay makikita ang kamao ni Siwo na kumikislap bugso ng enerhiyang ginamit nito. Napaisip si Siwo na, ang aking kamay ay parang mabibiyak sa ginawa ko, ngunit tiyak na nagbunga ito. Dagdag pa niya na, yung suntok na yon ay mas doble ng malakas kaysa ginawa ko kanina. At ramdam ko ang pabalik na impact na parabang tinamaan ako ng malakas na rumaragasang sasakyan. Kahit ganun ang kanyang natanggap na atake, ay hindi lang ako ang may kakayahang mabilisang pagpapagaling. Kaya kailangan kong maghanda. Baka bigla na naman akong atakihin. Pero yung nangyari sa balikat ko kanina na, maiisip ko yung pangyayaring yon ay hindi ko alam kung maging weird pa ba kapag mangyari ulit yon. At nahinto si Siwo sa kakaisip ng magsalita si Silwa na, ito na ang tanda ng pagtatapos. Ang iyong pinakawalan na atake ay bumao ng tudo na sa kanya, at kita mo man na malayo-layo ang pinagbagsakan niya sa sobrang lakas ng ginawa mo. Ngunit hindi pa siya patay at dahan-dahan gagaling ang kanyang mga natamong pinsala kaya puntahan na natin nang hindi pa siya makagalaw. Dagdag pa ni Silwa na, sulit di ba? Ano sa palagay mo? Ang pakiramdam na nakagamit ka na ng mahika sa unang pagkakataon nang meron kang kamalayan sa pinaggagawa mo. Gulat na sabi ni Siwo na, gumamit ako ng mahika. Totoo. Para namang wala akong masyadong ginawa. Sumuntok lang naman ako. Sabi naman ni Silwa na, ang paggamit ng mahika ay hindi engrandeng bagay. Kahit na hindi mataas ang level ng mahika, ang mahika kasi ay nagagamit sa kahit anong paran, normal na lang ito sa mundo ng mga halimaw. Sabi naman ni Siwo ay, kahit nga ang katawan ko ay mabilis na gumaling dahil siguro sa katotohanang gumamit ako ng mahika. Sabi naman ni Silwa na, meron ka pa bang ibang nararamdaman? Sabi ni Siwo na, hindi ako lubusang sigurado pero parang meron akong nararamdaman na, kahalintulad ng isang kuryente na dumadaloy sa aking kamay. Sabi naman ni Silwa na, mahusay, kung yan ang iyong nararamdaman ay tama ka, marahil ay isa yang mahika. Dahil wala ka pa masyadong karanasan patungkol sa mahika.
Kaya hindi mo pa mararamdaman ng malinaw at lubusan. Dagdag pa niya na, ang totoong rason kung bakit kita ipinadwelo sa iyong baliw na pinatalsik mo doon ay, para sa iyong karanasan at pagsasanay. Dahil pag nakikipaglaban ka lang sa mga mahihina ay di mo maipalabas ang tunay mong abilidad, ngunit kapag malakas at mahihirapan kang manalo sa laban, hanggang duguan at magtamo ng malaking pinsala, ay yun din ang pagkakataon para kusang lalabas ang iyong talento at magamit ang nakatagong mahika. Dagdag pa ni Silva na, sa iyong mga ginawa, ay hindi na rin masama, medyo nagulat nang ako, akala ko na, 1 linggo mong gugulin ang pag-iinsayo at pagpapalakas para gamit ang iyong mahika. Ngunit naipalabas mo lang ngayon ng madali. Sa mga nagawa mo, pinupuri kita, di ko akalain na meron ka naman palang talento. At sa isip ni Silva na, higit pa sa inaakala ko ang nagagawa niya. Makikita sa ekspresyon ni Siwo na nahihiya at napangiti ng bahagya dahil sa mga sinabi ni Silva na kahit na hindi maganda ang binigay na sorpresa sa kanya ay maganda naman ang kinalabasan. Sabi ni Silva na, itong baliw na asong to dahil di pa ito makagalaw ay, tapusin muna, bago pa manumbalik ang kanyang lakas at maghilom ang mga sugat. Dagdag pa ni Silva na, di ba sabi mo na handang-handa ka na? Nagagawin mo ang lahat para lumakas. Pero hanggang ngayon ba ay nakapatay ka na kahit isa? Sabi naman ni Siwo na, wala pa. Sabi naman ni Silva na, dahil hindi ka pa nakaranas ay tutulungan kita. Ang pagtatapos nito sa isang tira ang pinakamainam para sa kanya at sa iyong sarili. Subukan mong ilabas kung ano ang makakaya mo, pakiramdaman mo ang iyong sarili habang dumadaloy ang enerhiya na nasa iyong katawan para magagamit mo ang iyong mahika. At patamaan mo ng nakakamatay na tira. Pero kung hindi mo man magawa ang sinasabi ko o na hindi mo mabigyan ng nakakamatay na sugat ay, ako na ang bahala sa kanya. Sabi pa ni Silva na, sa bandang pusod mo patamaan. Karamihan kasi sa mga humanoid monster, ay nasa pusod ang pinakasentro. The pressure point. At sa puson din nakaimbak ang kanilang mahika. Tinatawag na, the internal cinnabar. Kaya ipunin mo ng buo ang iyong pag-atake gamit ang mahika sa isang tira lang. Makikita sa kanyang galaw na nahihirapan. Mahirap talaga pag unang subok. Ngunit, mas mababa ang gawaing ito. Upang madagdagan ang kanyang kakayahan at lakas ay, kailangan patayin ang sinumang halimaw at kakainin ito. Dahil sa kanyang mga mahal sa buhay ay gagawin niya lahat para sa kanilang kaligtasan. Dahil sa ilang buwan na lang ay, makakapasok na ang mga halimaw sa mundo ng mga tao kung hindi siya gagawa ng aksyon. At makikita kay Siwo na, walang anumang pagpipigil ang kanyang nararamdaman. Binitawan na nga ni Siwo ang pinakamalakas niyang suntok dala ang pagnanasang lumakas. Makikita sa lakas ng atake ni Siwo ay tumalsik ang maraming dugo galing sa baliw na aso. Sabi naman ni Silva na, pagkatapos mong sumuntok sa kanyang pusod ay, may nakuha kang isang bagay na nandyan sa iyong kamao. Ipakita mo, buksan mo nga ang iyong kamao. At makikita ang isang bilog na bagay na kulay lila. Yan ay tinatawag na, the internal cinnabar. Sinabi ko na sa iyo yan kanina. At tinatawag din niyang, the magic bed. Kung kakainin mo yan, makukuha mo ang mahika galing sa nagmamay-ari niyan. Wala na ngang sinayang na sandali si Siwo at kanya na itong nilunok. Pagkatapos ng kanyang ginawa, ay napaisip bigla na. Nilunok ko na tulad ng sinabi niya, ngunit parang walang pagbabago, hindi ba agad-agad mag-epekto yung bilog? Ngunit may biglang nagsalita na, o kakaiba. Napalingon si Siwo sa kung saan galing ang boses na kanyang narinig. Makikita ang isang ibon na parang anino na nakalapat sa balikat niya. At patuloy na nagsasalita na, sa totoo lang, dapat meron kung anuman pagkatapos mong lunokin yon, tulad ng bam, bam, boom. Makikitang gulat ng tuluyan na nga nakita ni Siwo kung sino nagsasalita. Sa isang sandali ay biglang nag-iba ng anyo ang ibon, at nagiging karakter na kahawig ng isang tao na babae. Ngunit parang kilala na ni Silva ang bagong dating kaya kanya itong tinanong na, ba't bigla-bigla ka nalang susulpot kung saan-saan?
At bakit na naparito ka? Sigurado ako na wala ka namang kailangan sa akin. Sabi naman ng bagong dating na babae na nakakadismaya naman. Sa ating pagkakaibigan, kailangan pa ba ng rason para puntahan kita? Bagamat totoo naman na meron akong sadya kung bakit ako naparito. Nang nakita niya si Siwoo ay, ikaw pala ang kalahating duwende na kumakalat ngayong chismis. Ikinagagalak kitang makilala. Dagdag pa ng babae na, o nga pala si Solmay. Ako ang kaibigan at palaging kalaro ni Siolwa mula pagkabata. Sabi naman ni Siwoo na, ikinagagalak ko ring makilala. Ako nga pala si Choi Siwoo. Sabi naman ni Siolwa na, ano naman ang sadya mo? Sabi naman ni Solmi na, para sa kaalaman mo na, ako ay nagtatrabaho kay Grandpa Bogiman bilang isang part-time. Nagtataka namang tanong ni Siolwa na, ano yung pinagsasabi mo, ano ba yung part-time? Sabi naman ni Solmi na, yan ba? Ang part-time ay saglitan lang na trabaho or magtatrabaho ka lang ng ilang araw o linggo. Sinasabi yan sa mga tao. Sa isip-isip naman ni Siwoo kay Solmi na may kakaiba sa kanya, lalo na sa kanyang pananalita. Dagdag pa ni Solmi na, dahil nadakip mo yung dalawang halimaw. Ako na ang pumunta dito sa halip ang matanda kasi ako na bahala sa pinag-usapan yung kasunduan at sa pagbibigay ng gantimpala. Sabi naman ni Siolwa na, ibigay mo na sa kanya lahat o lang sa akin. Dahil siya rin naman ang nagpabagsak sa dalawang iyon. Wala naman akong gaanong ginawa at isa pa, para sa akin siya ay higit sa kwalipikado para sa gantimpala. Sabi naman ni Solmi na, alam ko, napanood ko kasi ang kanyang laban galing sa simula hanggang nanalo. Sobrang kahanga-hanga niya sa totoo lang, at sa puntong di na ako naniwala na tao ba talaga siya dahil sa kanyang ipinakita. At sa kanyang katayuan ngayon, hindi ba talaga may mangyayari sa festival? Sa kanyang talento ay mabilis itong lalakas na sa puntong magiging karibal mo na, Siolwa, sa gaganaping festival. Pagmamaliit na mukha ni Siolwa sabay sabing, festival ba ka mo? Yan ba magiging karibal ko? Baka sa pangalawang apak pa lang niya ay mapatay ko na. Sabi naman ni Solmay habang nakatingin sa ating bida na, di natin alam ang mangyayari Siolwa. Sa tingin ko meron siyang napakalaking potensyal. At kinausap na rin niya si Siwoo na, kaya Siwoo ngayon ay may ibibigay akong gantimpala para sa'yo. Matagal-tagal na rin ko itong nagawa, kaya papipiliin kita sa dalawa. Ang una ay papauwiin kita ngayon agad sa inyo mundo. Pangalawa ay magpapatuloy ka bilang isang malakas na halimaw. Ano ang gusto mo? Siwoo.